excited for the word. Amen. So I'll just give you a short review so far of what we have been talking about. And we started with Romans 8 last week, which speaks of no condemnation. Sabi mo sa katabi mo, no more condemnation for you. Ayan, hindi na tayo i-judge ng Panginoon. Huwag ka na matakot sa Judgment Day. Hindi ka kasali doon. Amen? And then, there is no more now, no separation from the great love of God which is in Christ Jesus. So, hindi na po tayo mahiwalay sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus. At tayo po ay na kay Kristo Jesus, kaya wala na pong paghihiwalay. Amen? We also learned we are at rest. Sabihin natin lahat, I'm at rest. Okay? Si Jesus po ang ating Sabbath. Ano ibig sabihin nun? Hindi po ibig sabihin na magsa-Sabbath day pa kayo, ha? Hindi na tayo. Sabbath is not for us Christians. It's for the Jews, di ba po? Pero ang Sabbath po sa atin ay si Kristo. Ibig sabihin, lagi tayo nakapahinga. No more worries. Hindi na tayo mag-aalala tungkol sa ating huling hantungan, tungkol sa heaven, kung papasok ba tayo. Lahat po yan settled na because we believed in Jesus Christ. Sabihin mo sa katabi mo, dahil naniwala ka kay Kristo. Ayan, dahil naniwala ka kay Kristo, ikaw ngayon ay nakapasok na sa kapahingahan. Ikaw ay nakapasok na sa Sabbath, the rest of God. Amen? And at rest we start. No? Ang Kristiyano po hindi nag-uumpisa sa trabaho. Nag-uumpisa po tayo sa kapahingahan. Knowing that we are already seated with God in Christ Jesus. Amen? So hindi mo na isipin, papasok ba ako langit? Ako, may nagawa na naman ako kanina. Makakapasok ba ako sa langit? Well, because you believe in Jesus, pwede ka na magpahinga. Salamat, Panginoon. Dahil sa iyong natapos na gawa, papasok ako sa kalangitan. Hindi dahil sa aking gawa, kundi dahil sa iyong natapos na gawa. Amen? Kapahingahan ba yon? Ay naku, napakalaking kapahingahan po yon. Amen? Hindi ka na matatakot, di ba? So we start at rest. And then we also learn in Romans 9 the desire of Paul to be accursed. Mahiwalay na siya kay Kristo. Maligtas lamang po yung Israel, no? Mga kamag-anak niya, kanyang mga countrymen. And of course, we also know that he cannot separate himself from God anymore. So wish niya lang yon. But he wanted that because he was expressing the love of Jesus. No? Dama niya ang pag-ibig ng Diyos para sa tao. Na siya na lang po ang mawalay, wag lang yung mga tao. Di ba? The same thing was expressed by Moses. Alright? And he said, kung hindi mapapatawad ng tao, i-blot out nyo na lang ang pangalan ko. Sabi niya ganon. Tanggalin nyo na lang ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Alright? So again, they were both willing to sacrifice themselves. Of course, they're not able to do that. But we learned they were just expressing the heartbeat of God the Father and Jesus Christ. Yung po ang tibok ng puso ng ating Diyos. Kaya nga po nakita natin si Jesus Christ, He sacrificed Himself. Alright? Ayaw niya na ang taong mamatay, kaya sabi niya, di pwede, ako na lang ang mamamatay. Ayaw niya na ang taong masumpa, kaya sabi niya, ako na lang ang masusumpa. Ayaw niya na ang tao magbayad ng sala nila. Kaya sabi niya, hindi pwede sila magbayad. Ako na lang ang magbabayad ng kanilang mga sala. Amen? And He finished all that at the cross of Calvary. Sa krus ng Kalbaryo, ginawa lahat ito ni Kristo. Kaya ang nasa atin ngayon, buhay na walang hanggan. Amen? Blessing and grace after grace, yun na po ang binigay sa atin ng Diyos. Amen? Praise God. Dahil po yan sa natapos na gawa ni Kristo Jesus. So God demonstrated His love for us through His Son, Jesus Christ, at the cross. Pinakita niya po sa atin how precious is the world to Him. For God so loved the Christians? No. For God so loved the world. Buong mundo po ang mahal niya, hindi lang tayo. That He gave His only begotten Son, that whosoever, what? Believes. Yun lamang po. Maniwala lamang po tayo. Whosoever believes in Him shall not perish but have what? Everlasting life. Amen? So nakita po natin how precious
people are to God. And that is why we learned we are to teach and preach. Amen? Teach and preach. Hindi lang isang beses, kundi teach and preach the word of Christ or the word of God to them. Why? So that they will hear, and faith comes out. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. And last week, I sent you all out to preach the word, to share the gospel. Meron po ba nakapag-share? Amen. Meron, di ba? Marami nakapag-share. At kung hindi pa, alam niyo po, hindi naman kailangan natin ipilit yan. Sometimes meron lang pong tamang timing. Sometimes you have to build a relationship first before you start sharing the word of God. Amen po ba? So may tamang timing yan. Huwag kayo madidisappoint sa sarili nyo. But be always aware that you need to share the gospel. Okay? So today, what we're going to talk about is Romans 11. Bihira po ito pag-usapan sa pulpito. But you have to know this, especially in our times right now, ang Israel po madalas nasa balita. Tama? Right? Lalo na ngayon, nire-release na po yung mga survivors noong October 7. Was that October 7, right? Alright? And meron pong transaction nangyayari. Kapalit nun. Alam niyo kung anong kapalit? Terorista ang kapalit. But you know what? Nag-uusap kaya kami ng anak ko, sabi niya, Ma, ba't ganun? In exchange for those who were kidnapped, those who were made, ano ba tawag sa mga ganun? Yung, what do you call that? Ha? Hostages, no? Ay, ang kapalit ay terorista. Yung matatagal ng terorista, proven na terorista ng mga kalahi no, mga yun, ay sila ang kapalit, no? And it's not just one-to-one, na isang hostage ng Israel ay isang katutak na terorista ang kailangan nila pakawalan. And so sabi ng anak ko, bakit ganun, Ma? Ang dami ng terorista. Sabi ko, alam mo, kung kamag-anak mo yung hostage, you'll do everything. Maibalik lang yung asawa mo, yung anak mo, yung baby. Yung mga teenagers mo na nakuha doon, sabi ko, you'll do everything for those children, for those people that you love. Amen? Kaya naiintindihan ko si Netanyahu. And you know, many people don't understand him. Why is he doing that? Sabi ko, plano naman din talaga nila. Gerahin nila pagkatapos. Di pagkatapos pawalan, di patayin nila pagkatapos. Di ba? Ganun sila Ganun na sila kasi there's no way they can get back those hostages unless there's a transaction to get those hostage back through, you know, that kind of negotiation na talagang ang kapalit po ay mga terorista. Terribling mga terorista po ang pinawawalan ngayon. So can you just imagine what the world is being, you know, let loose. Nile-let loose ang mga terorista muli. Wala tayong magagawa. Mga mahal nila sa buhay yon, yung mga tao yon. Okay? And I know you would do the same for your own children. Tama po ba yon? Mga mahal mo sa buhay, ibigay mo na lahat. Mabalik lang yung tao. Well, you see that in the heart of the Father. Binigay niya na yung sarili niyang anak, maibalik lang tayo sa Kanya. Amen? Amen po ba? So I understand Netanyahu. But today, we're going to understand, what does Israel play? What is his part? Bakit ba ganito ang mundo? At bakit lagi bang nababanggit ang Israel? Okay? So in Romans 11, it is still about God's love for people, with Israel as the reference point. Sabihin natin lahat, reference point. Para maintindihan natin ang mundo, ang nangyayari ngayon, bakit may gera dyan, may gera dito, kailangan maintindihan nyo ang Israel. Kasi dyan po nagsimula ang Diyos. Ang talino talaga ng Diyos eh. Kasi hindi siya nagsimula sa buong mundo. Nagsimula muna siya sa isang bansa para ipakita ang pag-ibig niya doon. At buhat doon, pag naintindihan nyo ng pag-ibig niya para doon, maiintindihan mo rin ang pag-ibig niya sa iba. Sa ibang bansa. Nakuha po ba natin yon? Mahirap kung kalat-kalat lang eh. Ito solid, very focused ang Diyos, no? So, Israel is the reference point, no? Ano po ba ang reference point? Sino po dito gumagamit ng compass? Compass? Anyone who knows how to use the compass? Your compass should always point north. Hindi kayo gumagamit ng compass? Naturuan ako kasi tatay ko Boy Scout kaya. Okay, so pag meron kayong compass, yung pinaka-isang arrow doon, kailangan nakaturo sa north.
Kung hindi, pag hindi nakaturo sa north yon, kasi magnetized yon laging tuturo sa north. Kung hindi mo mahanap ang east, south, and west. The only way you can understand where east, south, and west are is when you know that this is north. So yung arrow mo, hahanapin mo muna. Pag tumigil siya sa north, okay, ibig sabihin, yun ang north mo, kung dito ka nakapaling, dito na ang east, dito na ang south, at dito ang west. Amen po ba? Okay, so reference point po, lagi ang Israel. Okay? It's just like the North Star. So kung wala naman kayong compass, tingin kayo sa bituin. Ayan, mas lalong mahirap. But you look for Polaris, the North Star, and once you see the North Star, then alam mo, kung ito ang North Star, ito na ngayon ang east, ito na ang west, south, and this is the west. So ganun po yun. Para maintindihan natin ang mga bagay-bagay, tingnan niyo po ang Israel. Okay? And by God showing He is faithful to Israel, He is faithful to His promises to Israel. Okay? Alam natin, ganun din tayo kamahal ng Diyos, ganun din katapat ang Diyos sa atin. Now of course, the best reference point is Jesus. God loves us as much as He loves His Son Jesus. Diba? Pero sasabihin ng iba, Diyos din si Jesus. Natural, mahal niya yun. So paano naman siya makitungo sa mga talagang tao lang, diba? Well, reference point po natin ay ang Israel. Sabihin natin lahat, Israel. Okay, so, Israel, by the way, is the name given to Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Okay? Si Abraham, tatay ni Isaac. Si Isaac, nagkaroon ng anak, si Jacob. Si Jacob, nagkaroon ng 12 anak. Isa doon si Joseph. Alright? Pero si Jacob, pinalitan po ang kanyang pangalang, ginawang Israel. Kaya ang lahi po nila ay Israelita. Okay? So, just to give you a summary of that. So, makita po natin, bagamat ang Israel po ay hindi tapat sa Diyos, pero ang Diyos po, noon pa man hanggang ngayon, tapat pa rin sa Israel. So what does that tell us? Ang Diyos tapat sa atin mula noon hanggang ngayon, hindi po siya nagbabago. So again, the reference point is Israel. Kung gaano niya po tinatrato ang Israel, ganun din po tayo. Ganun din po ang bansang Pilipinas, ganun din po ang bansang Africa, whatever country you may call. Okay? So tapat ang Diyos at hindi nagbabago. Okay? So in the Bible, if you've been reading the Old Testament, kahit paano, sino dito naiintindihan ang history sa Bible? Yung from Abraham to Isaac to Jacob, sino nakakaintindi? Taas niyo kamay niyo. Hindi ko, kwento ko lahat. Alright? Hindi nyo naiintindihan, nag-umpisa po siya kay Abraham. Si Abraham nagkaroon ng Isaac. Si Isaac nagkaroon ng Jacob and Esau. Si Jacob po, nagkaanak nga ng 12, di ba? Tapos nagkaroon ng taggutom, di ba? Buti na lang, si Joseph pinadala sa Egypt as a slave. Bakit? Kasi yung mga kapatid niya nainggit sa kanya. So, pinadala sila sa slave, as a slave. And then yung taggutom na po ang Egypt. Buong mundo actually ang taggutom. Alright? Mabuti na lang si Joseph, the dreamer. Ayun. Na-interpret niya ang dream ni Pharaoh. At alam niya kung anong gagawin. 7 years of prosperity and 7 years of famine. Kaya sabi niya, mag-ipon tayo na mag-ipon para doon sa 7 years of famine ay may pagkain tayo. So si Joseph po ay naging kanang kamay ni Parao. Okay? At doon po ay magtagal sila doon, tumira sila doon, kaya lang sa tagal nila, alright, ay ginawa naman silang slaves. Bakit? Kasi ang bilis nilang mga anak. Sobra silang blessed ng Diyos. Ang bilis nila mga anak, ang dami nila. Mas madami pa ang mga Israelites na nakitira lang sa Egypt kesa sa mga Egyptian. Right? Papunta pa lang yung kamadrona, nanganak na. Ganon sila kabilis. Okay? Walang biruan, nakasulat po sa Bible yon. Papunta pa lang ang kamadrona, nanganganak na sila. Ganon po kalusog ang mga Israelites, no? So again, yung pangalan ni Jacob, ginawang Israel, no? And because of that, natakot si Pharaoh. Sabi niya, baka balang araw tayo na alipinin nitong mga to.
gawin natin silang alipin. Kaya for many years, they became slaves to Egypt. Right? Sila po yung nag-build ng mga pyramids, sila po nagpaunlad sa Egypt, alright? And then, ito na po, dumating si Moses. Ayan. Kaya, alam niyo po, si Moses, kung ba't tinago, lahat history na, tinago yan. Kasi naman, konti na nagtaas ng kamay, magbasa kayo. Magbasa kayo ng Bible nyo, Genesis, please read that. To Exodus man lang, para may idea tayo, okay? So, si Moses, kaya po yan tinago kasi pinapapatay lahat ng mga firstborn na mga lalaki kasi natakot si Parao, okay? So, pinapatay yung mga bata. Si Moses tinago ng nanay niya, tama? Sa shrubs, sa dagat. Sa river, and then nakita nung anak ni Parao, no? And so he became the son of the daughter or the niece of the Pharaoh, something like that. And he grew up as an Egyptian. Pero meron pala siyang role which is to save Israel from Egypt. So, diyan na po pumapasok ang Exodus. Pinaalabas sila ng Diyos sa Egypt, and they went to the wilderness with the leadership of Moses and then eventually Joshua. Okay? Okay. Gets na? Kuha na. Haba nun ha. Okay. So, ayan. So, nakita po natin, habang nasa wilderness sila, ang titigas ng ulo ng mga Israelites, no? Ang titigas ng ulo. And yet, makikita nyo, mahal na mahal pa rin sila ng Diyos. Lagi silang pinadadala ng pagkain. Galing sa langit, bumabagsak ang pagkain. Ano pa? Right? Laging may tubig, no? Pag nauuhaw sila, may tubig. Pag maalat yung tubig, pinatatamis ni Lord, naging iced tea. Amen? Ganun po sila kamahal ni Lord. And then, pagka gabi, meron pong pillar of fire. Can you imagine? Alam niyo po sa desert, kala natin mainit. Ang lamig! Sobrang lamig. Grabing lamig doon. Lalo na sa Egypt, ang lamig-lamig po doon. Ibang klase, tumatago sa buto mo. Alright? So may pillar of fire sila, may heater na, may liwanag pa sila sa gabi. Can you just imagine, wala pang electricity noon? And then they were forced to stay in the desert. They had a walking pillar with them. Can you imagine? May heater na, may ilaw pa. Tapos sa umaga naman, merong cloud over them. Bakit? Para hindi sila masunog sa desert. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. So kung ganun sila kamahal, mas lalo ka na. Amen! Come on, bless the Lord! Hindi lang yon, yung nagkasakit sila, lahat tinuka ng serpent, ng ahas, dahil din sa kagagawan nila. Okay? Ay pinadalan po ng kagalingan, no? So hindi ko na po iisa-isahin yan, pero ang gusto ko lang po makita nyo how gaano pong katapat ang ating Diyos. How faithful God is. Pero all the way, they were complaining. All the way, nilabas na nga kayo from slavery, nagre-reklamo pa rin sila. And then, meron pa silang promised land na pupuntahan. At ang mga nakapasok po doon ay yung Joshua generation kasi sila yung naniwala. Okay? So, time and time again, you will see this in Israel. And then what else? Book of Judges. Sino nakapagbasa Book of Judges? Ayun, salamat sa ilan. Okay, Book of Judges. Makita nyo naman dito, just to shortcut it, no? How they sinned against God. Lagi silang sasamba sa Diyos-Diyosan, kung ano pinagagawa nila, and yet, God will always send judges. Sabihin natin lahat, judges. Alam mo sino yung mga judges na yon? Sila yung tutulong sa kanila para mapawalan sila doon sa mga oppression ng kaaway. Kaya yung isa sa mga kaaway nila, Philistines. Sino ang tumulong sa kanila? One of the judges is Samson. Kilala niyo si Samson? Samson and Delilah. Si Samson lang ang judge, okay? Siya ang tumutulong. Kaya marami siyang napapatay na Philistines para tulungan yung mga Israelita. Okay? And then another famous judge is Deborah. Kaya hindi Samson and Delilah. Samson and Deborah, yan po ang mga judges. At tinutulungan po sila. Okay? And then in the book of Hosea, sino po ang nakapanood dito ng drama natin na Hosea, taas ang kamay? Ayan, apakaganda po nun. Sobrang ganda. So dito naman po pinakita how the love of God is for Israel. Si Hosea po ay isang prophet at inutusan po siya ng Diyos na mahalin,
at pakasalan ang isang prostitute. Okay, nakakapagtaka, di ba? Pero kasi ganun po ang Israel. Kung kani-kanino siyang Diyos-Diyosan, sumamba, parang prostitute. Kung sino-sino na lang minamahal na Diyos-Diyosan, hindi naman niya kilala. And so God commanded Hosea, love Gomer, yun po ang pangalan ng babae, pakasalan mo siya. Okay? And then, malaman-laman po ni Hosea na yung 3 anak nila, hindi pala lahat sa kanya. Yun po ay sa iba-ibang lalaki. No? So Gomer here is again showing the picture of Israel na minahal na ng Diyos pero andun pa rin ang pagiging unfaithful ni Gomer, ng Israel. Okay? And yet, makikita po natin yung pinaka-dramatic part, right? Nilayasan ni Gomer si Hosea. Right? Sinabi niya, hindi mo anak yung mga anak natin. Dramatic yun, yung part na yun, napakaganda nun. Si J.P. Benito ang naging actor natin nun. And then, after that, nabalitaan ni Hosea na si Gomer was sold like a slave. Pinakamababang point of her life was that she was sold as a slave in the market at walang bumibili. Alam niyo ginawa? Lahat ng pera ni Hosea, binili niya si Gomer. Si Gomer na dumaan sa prostitution na naman, kung sino-sino mga lalaki na naman ang nakakuha sa kanya, and yet minahal pa rin siya ni Hosea. So ano po yun? Yun po ang storya ng pag-ibig ng Diyos para sa Israel. And that goes the same with us all. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Gagawin niya ang lahat para sa iyo. Ibibigay ang lahat. Makuha ka lang. Maski hindi ka naging tapat, tapat pa rin ang ating Diyos. Amen? Ganun po ang pag-ibig niya. And so when you see that, that's why I want you to read these stories. When you see that, sabi mo, grabe naman, ang tapat naman ni Lord. Maski nagkakasalang Israel, maski ganito na ginawa ni Gomer, maski ang dumi-dumi niya na, mahal pa rin siya ng Diyos. And these are stories so that you would know Israel as a reference that God so loved you. Amen? Tapat ang Diyos, maski hindi ka tapat. Yan ang katotohanan. Come on, bless Him. Bless Him! Hallelujah! We thank you, Lord! Alright, so also, as we will read in Romans 11, it also addresses the question of Israel's place in God's plan. Ano bang pwesto ng Israel sa salvation, no? Sa plano ng Diyos. And makikita din natin today, bakit sila bulag? Alam niyo po bang bulag ang mga Israelita? When I say bulag, hindi physical, ha? When I say bulag, spiritually bulag sila. Bakit? Biruin mo, taga ron si Jesus sa Israel. Israelita rin si Jesus. Ha? Kababayan nila yon. Doon lumaki, doon pinanganak, doon lumaki, doon nag-preach, doon na rin namatay, pero lahat sila tinatanggi nila si Jesus. Sabi mo, ba't di sila naniniwala? Pati ikaw magtataka kayo, ba't sila di maniniwala? No? Sasabihin nila, wala yan. Ano lang yan? Tao lang yan. Prophet lang yan. No? But is not God. Is not the Son of God. And He did not die for us. Ganyan po ang tingin nila. So bakit sila may hardening? No? Bakit sila bulag sa katotohanan? Alam niyo po, God is allowing this. In fact, God made them blind for our sake. Sabi mo sa katabi mo, for our sake. Alright? Para maipasok tayo sa storya, nabulag muna ang Israel for the sake of the Gentiles. So makikita po natin yan. I'm just giving you an introduction so that when we read the verse, maintindihan mo, ganun pala yun. Okay? So may kinalaman ng Israel sa atin. Hindi siya malayo, hindi yung wala silang pakialam sa atin o wala tayong connection. Meron po sa ating mga dating hentil. Right? So the blindness of Israel is so that we Gentiles, mga dating Gentiles, can be included in the plan of salvation. Okay? Sabihin natin lahat, God has a plan. And we need to trust that plan. Amen? Huwag kang marunong pa kay Lord. Kasi bisa, bakit ba sila ganun? Bakit ba sila inuna? Di ba? May mga ganun tanong eh. So, ito po, pag sinabi ko pong God has a plan, God
has a plan, an overall plan, pero hindi siya nagpaplano na may bumomba sa Israel, magkagera sa Israel. Hindi po siya may gawa niyan. Pero may plano po siya. We have to look beyond these things and see and believe that God has a plan, no? And maski sa anong bansa, hindi ho niloloob ng Diyos, hindi niyo po kagustuhan na may mga gera sa mga bansa, no? But His plan, this is the plan, is to show His loving kindness and His faithfulness. Gusto niya pakita ang kanyang pagmamahal at ang kanyang katapatan sa bawat bansa. So you just have to wait, no? He will not cast off His people. Yun po ang sabi sa Bible. He will not break His covenant with them. Why? Because faithful ang ating Diyos. Sabihin natin lahat, faithful. Sabihin natin lahat, tapat ang ating Diyos. Now, you have to understand, God is sovereign. Sabihin natin lahat, God is sovereign. So, siya po ang may gawa nitong plano na to. Yan yung sovereignty niya. Hindi tayong gumawa ng plano. Okay? Ano ba ibig sabihin ng sovereign? Sovereign doesn't mean manipulative or controlling. Ibig sabihin, hindi kami namanipula ng Diyos. Hindi tayo tauhan sa storya niya. Are you getting this? Sabi sa katabi mo, hindi tayo tauhan. Kasi iba akala nila, ano magagawa natin? Diyos pala nagdedesisyon. Hindi po ganon. He is chief, that is what sovereign mean. Sovereign doesn't mean manipulative or controlling. It means He is over all. It means He is chief. Pinakamataas. At totoo naman po yan, no? And last week, nabasa nga natin sa Romans 9:24, Christ is over all. Do you remember that? Last week? Christ is over all and the eternally blessed God. Amen po ba? So siya po ang puno, pinakapinuno, no? And yes, God can do all things, but not to the point of controlling you. Anong pruweba, pastora, na sovereign siya pero hindi niya tayo kinokontrol? Well, you have your own free will. Tama? Pwede namang hindi ka umattend ng service ngayon, pero pinili mong umattend ng service ngayon. Amen? Yung mga hindi umattend ngayong umaga o yun, namili rin sila. That is free will. Amen? So yes, God is sovereign. He is chief of all. He is over all, and yet not to the point of controlling you. Okay? He is sovereign to the point that He gives you free will. He is sovereign that He gives us grace, He gives us mercy. Yan po ang pagiging sovereign niya. Pero hindi para controlling ka. Kasi pag inisip mo, kinokontrol ka ng Diyos, ano pa magagawa ko? Siya pala nagkokontrol ng lahat. Hindi po totoo yun. He gives you free will. At napapatunayan natin yan sa araw-araw. Pag hindi ka sumunod kay Lord, yun na, alam mo na, you have free will. Tama po ba yun? Pag sumunod ka kay Lord, ikaw pa rin ang namili para sundin ang Panginoon. Amen? Malinaw na po ba ang sovereign? Kasi akala nila sovereign, wala ka na magagawa. Meron po nagtuturo ng ganyan, hindi po totoo yun. God gives us the free will, okay? So, He does not force anyone. Meaning to say, kung gusto mo tumanggi, pwede ka tumanggi. Yes, pwede ka tumanggi sa Diyos. Yan nga ang ginagawa ng Israel, di ba? Tinatanggihan. At ikaw mismo, alam mo yan. Patawarin mo na, sabi ni Lord sa iyo. Sabi mo, teka muna, Lord. Di ba? Hindi ko pa kaya, Lord. Di ba? May mga ganun tao. So, that is the truth. You have free will and God is sovereign still. Okay? So, what else? We are all free moral agents. Yun po ibig sabihin yan. Okay? So, balik po tayo sa topic natin. Paul uses Israel as a demonstration of God's faithfulness even when they are stubborn. Maski na ayaw nila sumunod, maski matigas ang ulo nila, pinapakita po kung gaano po ka-faithful ang Panginoon. Israel has rejected Jesus Christ. Is that the truth? They have. Kababayan nila yon, doon pinanganak si Jesus, and yet they have rejected Jesus Christ. So, okay? So, nangako ang Diyos sa Israel at maski sila hindi sumusunod, yung pangako na yon, tandaan nyo to, matutupad yan. Walang pinangako ang Diyos sa Israel na hindi matutupad. Lahat matutupad. Amen? So, what is the application to us? Okay?
Una muna, maski magkamali ka, tapat pa rin ang Panginoon. Pangalawa, kung may pangako sa iyo ang Diyos, tutuparin niya yon. May pangako ba sa inyo ang Diyos? Tutuparin niya yon. Intayin mo, mangyayari lahat ng pangako ng Diyos para sa iyo. Amen! Praise God. So that is the application to us. When you understand what He's doing with Israel and how He treats Israel, in spite of their stubbornness, you will see, thank you, Lord. Kung ganyan kakabuti sa Kanya, mabuti ka rin sa akin, tapat ka rin sa akin. Amen? So it's important you read your Bibles to see how He relates with Israel because it's the same thing with us. Okay? So again, another application. Bagamat ang Israel ay stubborn to this very day, to this very day. Alam niyo po bang tapat pa rin ang Diyos sa kanila? Alam niyo ba ang pinakamayayaman na tao sa buong mundo, this is known, are Jews. Kasi tapat ang Diyos sa kanila. Amen? Pero huwag kayo mag-alala, ganun din katapat ang Diyos sa atin. Amen? It's not any less. Tapat ang Diyos sa kanila, tapat din sa atin ang Diyos. Now, although they are very stubborn, okay, pero ang Diyos hindi po siya, nagwi-withdraw from them. Hindi pa rin po tumitigil ang Diyos sa pag-abot sa kanila. No? So again, what is the application to us? Well, marami tayong kilala today. They are still stubborn. Ang tagal mo na sinisharean, pastora, dekada na. Lagi ako nagsishare sa nanay ko, lagi ako nagsishare sa tatay ko, sa kapatid ko, walang nangyayari. Alright? Pero tatandaan mo, mahal pa rin sila ng Panginoon. Huwag mo iisipin, ako, baka magsawa si Lord. Diba? Kakashare. Wala na, ayaw pa rin, pastora. Hindi po. Hindi nagsasawa ang Diyos. Hanggang sa huling hininga niyan. Alright? Ang Diyos ay magiging tapat sa kanila. Mailigtas lamang sila. Amen po ba? So that is another application to all of us. Okay? So huwag natin sasabihin, bahala na nga sila, hindi ko na sharean. Okay? Huwag po. Ang Diyos po ay hindi nag-give up sa kanila and through you, you can be used to share the gospel to them. Amen? Alright? And when they believe, they shall automatically receive everlasting life. Amen? So mag-share pa rin tayo, huwag tayo mag-give up, right? Yung long suffering po ng Diyos, talagang long suffering. Right? To the end of their time, God does not want them to perish, but to come to the knowledge of His Son, Jesus Christ. Bakit po? Jesus is the only way to get saved. Only in Jesus. Alright? Sabihin natin ulit, tapat ang Diyos. Okay. So, ang Israel po, bilang our reference point, alright, pinili niya. Diba? Alam po natin that Israel is the chosen people of God. Tama po ba yun? Naririnig niyo pa ba yan? Israel are the chosen people. Right? May mga nagtatanong, bakit sila? Ako natanong ko yung dati, bakit sila hindi tayo? Bakit? Bakit ikaw bang maker? Diba? At marunong ka pa sa Diyos, diba? Kasi ang Diyos ang potter and we are the clay. He is the potter, we are the clay. He is the potter, we are the pots. Amen? So kung anong gusto niyang gawin, huwag kayo mag-alala, tapat at mabuti naman ang Diyos. Hindi ka mapapahamak. Amen? So wag lang natin siya questionin. Kasi sabi nga ni Paul, who are you to question God? Sino nga ba tayo? Ikaw ba pa nagsusulat ka ng libro, halimbawa, o kaya gumagawa ka ng script, yung cast mo, questioning ka? Ba't mo ako ginawang security guard? Ba't mo ako ginawang kontrabida dito? Ba siya yung nagsusulat Ba't marunong ka pa? Di ba? Kung pwede lang talaga ganunin. Pero maraming tao nagtatanong, bakit ang Israel ang pinili? Bakit hindi? What's wrong with that? Amen? Marunong pa ba tayo sa Diyos? So, if ever that came to your mind before, kasi sa akin dumaan po yun nung medyo bata-bata pa akong Kristiyano. Sabi ko, ba't sila ang pinili? Ba't hindi tayo? May ganun ako. Well, if ever that came to pass in your mind, well, bakit hindi? Diba? Itong tingnan mo, pinili ang Israel, itong tandaan mo, pinili ka rin naman Amen?
He has called us, He has chosen us, amen. Not only that, justified us and glorified us. Amen. So there's no point of, being jealous with Israel. Okay? So sabi ko nga, pagdating natin sa langit, magkakagulatan talaga tayo eh. Di ba? Gulat mo lang talaga, ay, nandito pala siya. Nandito rin pa. Nandito ka? Sabi ganun. Yes, nandun tayo dahil grace wins. Amen po ba? Come on, bless the Lord. Biyaya ang basihan, hindi po ang ating gawa. Amen? Alright. Ang pagpili niya ang basihan, hindi po tayo. Okay? So, let's go to Ephesians 1:3-6. Sabi po dito, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us. Sabi mo, pinili ako. Wag na kayo mainggit sa Israel. Pinili ka rin eh. Pinili tayo. He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy, maging banal tayo, and without blame, walang dungis tayo sa harapan niya, before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. Okay, now I want to give emphasis to this, to the praise of the glory of His grace. Sabihin natin lahat yon, to the praise of the glory of His grace. So, kaya tayo pinili, kaya tayo tinawag para sa kapurihan ng kaluwalhatian ng Kanyang biyaya. Sabihin natin lahat, biyaya. Papuri po sa biyaya niya na tayo po ay pinili. Hindi po sinabing papuri sa kanyang katalinuhan. Bakit? Kasi pag sa katalinuhan, sabi mo, kaya naman ako pinili ni Lord kasi ang bait ko naman talaga. Kaya naman ako pinili ni Lord. Naku, ang galing-galing ko kaya. Galing ko kaya mag-share. Okay? Base sa katalinuhan yon. Pero kung base sa biyaya, ano yon? Pagbase sa biyaya, hindi ka naman karapat-dapat pero pinili ka pa rin niya. Kaya ang papuri sa kaluwalhatian ng biyaya niya, kaya tayo lahat tinawag ng ating Diyos. Hindi dahil sa kabutihan mo, hindi dahil sa kagalingan mo, kundi dahil mabuti ang ating Diyos. Come on, let's bless the Lord. Mabuti siya. Praise God. Kaya ang papuri po ay sa kanyang biyaya. Nakita niya tayo na, He just loved on us. At pinili na lang tayo. Hindi yan base sa ating kabutihan. Salamat sa Diyos. Diba? Dahil pumapalya pa tayo. Pero thanks be to God dahil sa kanyang biyaya. What is biyaya? Grace is unmerited favor. Hindi mo merit yan. Hindi ka gumawa ng mabuti kaya ka pinaboran ng Diyos. Hindi ka karapat-dapat, pero ginawa kang karapat-dapat. Hindi mo naman deserve, pero pinili ka niya. Bakit ikaw? Bakit ikaw? Ang sagot dyan, biyaya. Di ba? Biyaya ng Diyos. No? So not because of our goodness or being better than other people, but it's all because of God's grace. All God's chosen, lahat po ng pinili ng Diyos, ay dahil sa kanyang biyaya. Sabihin natin lahat, biyaya. This is true for Israel and this is true for all people. Okay? So, wala po tayong may pagmamalaki sa Diyos. Kaya po ako pinili, Lord, kasi ang bait ko, no? Wala. Wala po talaga tayo pagmamalaki sa kalangitan, no? Lahat naman po ay nagkakasala at stiff-necked people. That's the truth. Israel was called a stiff-necked people. Ang titigas ng leeg. Diba? Ang titigas ng leeg. Huwag kayo basta-basta ng bato sa kanila. Tayo rin ang titigas ng leeg natin. Okay, that's the truth about us. Ako ayaw nyo tanggapin, yun ang nakasulat sa Bible. I just didn't get the scripture for that, but that is the truth. Maski po tayo tinawag na stiff-necked. Alright? So, again,
Hindi yan sa kabutihan natin, kundi tunay lang na mabuti ang Diyos. Kaya ka pinili ng Diyos. Amen. Praise God. Come on, bless Him. Alright, so even between Jews and Gentiles, alright, kailangan po maintindihan natin. Paano ba tayo makipag-relate sa Israel? Alam mo yung maraming tao ngayon galit na sa Israel eh. Sabi nila, hindi naman yan chosen people. Tingnan mo nga yung ginagawa nila, panggigera nila. Di ba nila nakikita? Ang dami namamatay, ng mga bata. Lagi nila sinasabi, ang dami naman. It's a war. Nobody wins in a war. Talaga po may mamamatay. Alright? Pero we are not to curse Israel. We are not to be against Israel. Alright? In fact, we're supposed to pray for them. Bakit po? Dapat po wala tayo ng anti-Semitic views. Sabihin natin lahat, anti-Semitic. Ano ibig sabihin ng anti-Semitic? It's hatred for the Jews. It is prejudice against Jewish people. Anti-Semitic is evil-inspired. Well, actually, pag sinabi mo Semitic, hindi lang naman po yan Jews. Basta Arab or taga-disyerto. Yung po ibig sabihin ng Semitic no? Taga-disyerto yan. Mga Middle East people yan. Okay? Anti-Semitic, but more so, ang hatred kasi ay binibigay sa mga Hudyo. No? Anti-Semitic is evil-inspired. Sino sa tingin nyo ang galit na galit sa mga Hudyo? Si Satan. Kaya yung nangyari po nung Holocaust, that was evil-inspired. Amen? Yung ginawa ni Hitler, the Nazi view back then, and Hamas view right now. Amen? Anong gusto ba ng Hamas? I-annihilate ang mga Israel. Alright? Dapat mawala na sila dito. Yan ang kanilang pananaw. Dapat magpalit sila ng reliyon o inferior sila, masama sila. Okay? Now, another medyo mild na, hindi naman mild, pero hatred din, pero hindi naman kasing ano ng Nazi, ay the view that ang may kasalanan kung bakit na-crucify si Jesus on the cross is because of the Jews. Yun po sinasabi nila, mga Hudyo talaga, tingnan mo ginawa, pinapako si Kristo. Kaya alam nyo, early in the centuries, ang mga Christian po, tinuligsa ang mga Jews. Sila po nag-umpisa sa pagtuligsa sa kanila. But that's wrong. That's not biblical. In the Bible, it says, He was bruised for our sakes. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga sala. Hindi naman dahil sa Jews. Sila lang po yung ginamit for that purpose. Again, this is God's story. But Jesus was crucified for our sins, for our transgressions. So it would be very wrong for you to point your fingers to the Jews dahil sila lang yung nandun sa time na yon. No, it is for our transgressions, for our sakes. Okay? So that's wrong. Yung ibe-blame ang Jews for crucifixion. Demonizing Jews. Ay, mga Jews talaga, kaya nangyayari to dahil sa mga Hudyo na yan. Okay? Another way to be anti-Semitic is not hiring Jews. Ay, Hudyo yan, ayoko i-hire yan. Hudyo yan, ayoko kausapin yan. That is being anti-Semitic. Okay? Now, I'm not saying Israel is better than us or we are better than Israel. Wala pong ganon. Again, it is only by the grace of God that anyone is chosen. Only by the grace of God. Okay? Nauna lang ang Israel, sumunod naman tayo, di ba? Una ang Hudyo, and then ang mga Hentil. Amen? Nauna lang para may reference point. So kung sasabihin mo, ay bakit sila pinili? Eh bakit ikaw, pinili ka rin naman? Nauna lang sila. Alright? So hindi tayo marunong pa sa Diyos. He is the potter and we are the clay. And
Israel and we are all chosen because of the grace of God. Okay? So, how does God deal with Israel today? Ngayon ko na babasahin yung verse. Naintindihan nyo na? Meron na kayong preview? Okay, basahin na po natin. Romans 11:1-5 says, I say then, has God cast away His people? Sinong people niya? Israel. Itinapon niya na ba? Pinabayaan niya na ba ang Israel? Ang sagot! Certainly not. Aba, hindi. Kaya yung may mga galit sa Israel, huwag kayo basta-basta. Hindi naman tinapon ng Diyos yan. Hindi naman tinalikuran ng Diyos. Now, I know some of you may not be aware of this, but there is a rising hatred towards Israel today. At hindi lang mga adults, ha? Karamihan, yung mga tinatawag nilang mga woke, sorry, baka mali ang term ko. Yung mga kabataan ngayon, sila pa ang galit na galit. Para naman naintindihan nila yung Bible bago sila magalit. Hindi naman nila nababasa ito. Itong binabasa natin ngayon. So we are all educating ourselves today so that we don't just say things against Israel, not knowing this is God's plan. Okay? This is God's plan. Everything that is unfolding right now towards the ends of the days ay plano po ng Diyos yan. Hindi po siya nagpapadala ng gera, pero kasama yan sa great plan of God. So again, I say then, sabi ni Paul, has God cast away His people, Israel? Certainly not. For I also am an Israelite. Abay, Israelita din ako. So siya ang living proof na hindi siya tinapon ng Diyos, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Right? For I also am an Israelite of the seed of Abraham and of the tribe of Benjamin pa siya. God, ulitin natin, God has not cast away His people whom He foreknew. Malinaw po ba yun? Alright? So we are not to speak against Israel, nor about anyone. Okay? At tandaan nyo, hindi tayo ang spiritual Israel. May katuruan po that we are spiritual Israel. Now, bakit importante yon? Alam nyo bakit? Yung papasok sa Great Tribulation, spiritual Israel yon. Gusto nyo pumasok sa Great Tribulation? Huwag nyo tatanggapin na tayo ang spiritual Israel kasi sila yung papasok sa Great Tribulation. We are not that. So, importante po yun. I don't have time to discuss, but I just had to insert that. Okay? So, ang tawag po sa atin sa Bible, pansinin nyo, okay? We're the church. Amen. Familiar with the term? Body of Christ. Amen. Saints of Christ. Amen. But we're never called spiritual Israel. Hanapin nyo yan, spiritual Israel. Wala, hindi tayo tinatawag na spiritual Israel. Kaya hindi tayo yon. We are the children of God. We are the saints. We are the body of Christ. Temple of God. Pero, yung katawan po natin yon, no? Pero hindi tayo tinatawag na spiritual Israel. Okay. Or, tuloy na natin to. He did not cast away His people whom He foreknew. Or do you not know what the scripture says of Elijah? How he pleads with God against, sabihin natin lahat, against laban sa Israel. Okay? So, sabi dito, saying, Lord, they have killed your prophets. Sabi ni Elijah, si Elijah, Israelita din yan eh. Okay? Lord, they have killed your prophets and torn down your altars, and I alone am left, and they seek my life. But what does the divine response say to him? I have reserved for myself 7,000 men who have not bowed down or bowed the knee to Baal. Even so, may application sa atin. Even so then, at this present time, there is a remnant according to the election of grace. Sabihin natin lahat, grace. Okay. So, explain ko po, ano binasa natin? Si Elijah is the spiritual leader of Israel. At during that time, he's a prophet. Kaya lang, sa sobrang inis niya din dito sa mga Israelita na to. Kasi nga, ang titigas ng ulo eh. Sumasamba na kay Baal under Jezebel's command. Alam niyo yung istorya? Sumasamba sila. So nagkaroon pa ng competition yan. Panalo syempre ang Diyos, di ba? But anyway, hinabol siya ni Jezebel. Sabi sa kanya, hahabulin kita. So natakot ito si Elijah.
Okay? So, nagtago si Elijah at nagsusumbong siya kay Lord, Lord, yung mga yan, pinatay lahat yung mga prophets nyo. At saka ganito, he was speaking against Israel na dapat siya ang naglilid. Spiritual leader siya. Gusto nyo ba may pastor kayong ganon? Lord, talaga itong FCI, talagang titigas ng ulo. Gusto nyo ba may pastor kayong ganon? Ay, sumagot naman kayo. Siyempre hindi, di ba? Pero yan po ang naging isa sa kahinaan ni Elijah. Napagod na si Elijah kasi ilang beses niya na pinakitaan ng miracles, hindi pa rin naniwala ang Israel. Stiff-neck nga, ang titigas nga ng ulo. Alright? So, nagsalita na siya laban sa mga Israelita. Itong lesson dito, do not speak against Israel. Alam niyo, pag binasa niyo yung response ni God, hindi siya nagsabi, oo nga, sasama ng mga yan, tupukin mo na nga yan ng apoy. Hindi niya sinabi yun. Sabi niya, I have reserved 7,000. Hindi niya sinakyan yung panunumbong ni Elijah. Tandaan niyo to, kunwari lang to, kung magsumbong ako kay Lord tungkol sa inyo, hindi ako kakampihan ni Lord. Amen? I'm supposed to lead you. Amen? Not to be against you. Amen? Hindi ko gagawin yon. Pero sinasabi ko lang sa inyo, si Elijah, sa moment ng kanyang kahinaan, nagsalita na siya laban sa Israel. Okay? So, he was praying against Israel, but God, hindi siya nagpa-apekto. Bakit? Tapat ang Diyos. So, application sa atin. Pag may nagsasalita, nagpe-pray pa, Lord, tingnan mo si sister, ginawa to sa akin. Lord, naku, pakita mo sa kanyang mali siya. Hindi siya kakampihan ni Lord. At ito pa sasabihin ko sa inyo, hindi siya nagpapagatong sa tao. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ano man ang sabihin ng maski sino. Amen. Come on, bless the Lord. That's the truth. That's the truth. Again, Israel is our basis. Hindi siya nagpagatong. Sabi niya, hindi, may naka-reserve ako 7,000. Hindi lumuhod yung kay Baal. Hindi niya sinakyan, talagang salbahe nga yung mga Israel na yan. Naku, pagpapatayin mo na nga. Hindi ho nagpaganon si Lord. So si Lord hindi rin ganon sa atin. Sino man na magsumbong sa Diyos, laban sa inyo, hindi yun kakampihan ni Lord. Dahil tapat ang Diyos sa inyo. Amen? And di ba, sa tunay na buhay, sa buhay natin, ang sarap kung may ganong kaklaseng kaibigan. Napadpad yung kaibigan mo, best friend mo yun, si BFF mo yun eh. Napadpad pa siya isang grupo, pinagchichismisan ka, ay naku, si sister talagang ganyan, tsaka si brother, naku, ganyan talaga yung mga yan. Tapos sabi niya, ay, hindi ganun yun, mabait talaga yun. Intindihin nyo lang, hindi nyo lang naintindihan, mabait yun. Ang sarap na may kaibigan na ganon, di ba? Yung pagtatanggol ka, hindi yung, ay oo, ganun best friend ko yan, kilala ko yan. Hindi ganun, hindi po ganun ang Diyos. Amen? So, God is not like that. He is always faithful. Amen? So, maski na sinisiraan na ni Elijah, na totoo naman, ang ginagawa ng mga Israel, hindi po nagpa-apekto ang pag-ibig ng Diyos para sa Israel. God did not speak against them. God did not declare anything against them. All right? Instead, He reminded Elijah, meron ng nakareserba na mga taong hindi sumasamba. Okay? Kay Baal. Well, God is faithful also to you. So, it does that matter kung meron pong people who are speaking against you? Alam niyo gawin niyo? Magpuri na lang kayo sa Diyos. Sabi mo, salamat, O Diyos, ako pinili niyo. Every day of your life, you have to thank God dahil sa biyaya niya lang, napili na ako ng aking Diyos. Amen po ba? Huwag niyo nang pansinin yung mga sinasabi nila. It doesn't matter. You're chosen. You're justified. You've been glorified. That's what matters. You're seated with Christ in the heavenly places. What do I care about their standard? Pumasok na ako sa standard ng Diyos. Amen? Dahil sa kanyang biyaya. Amen. So, if anyone prays against you, hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. If they report negative things against you to God, hindi po magagalit ang Diyos sa inyo. God is faithful. Amen? Nothing can change His love for you.
you ought to know by now how much He loves you. Amen. All right, come on, bless the Lord. Nagising si Brother Mark. Okay, so maski may sumusulsul pa sa kanya, be secure. Be so secure. Kaya ka nilagay sa kanang kamay ng ating Diyos kasama si Kristo. Dahil ganun na lang ang pag-ibig niya sa iyo. Amen? So, what comfort that brings, no? So again, Paul affirms that God has not rejected His people, Israel. May natututunan po ba tayo? Importante ito lalo na sa mga pangyayari ngayon sa ating sa mundo. And he uses himself as an example, being an Israelite, no? God's promises has never failed, nor will it ever fail. Pag nangako ang Diyos, tutuparin ng Diyos. Amen? May pangako ba ang Diyos sa inyo? Tutuparin yan ng Diyos, gaya ng pagtupad niya sa Israel. Amen? Alam niyo po, ang kanyang pangako kay Abraham pa, that all Israel will be saved. Sa ngayon parang tagilid, pastora, parang hindi mangyayari yun. Intayin mo, mangyayari yun. Intayin mo, okay? So, look at this. Paul discusses also the concept of Israel's hardening. Bakit ba ang tigas ng Israel, di ba? Alam niyo po ba, there are so many archaeological finds. Pag pumunta kayo sa Israel, papakita nila sa inyo, dito pinanganak si Jesus. Dito siya lumaki, dito siya nagturo. May mga ano talaga po, proofs na nandun siya. Ito yung well at eksakto po sa pagkakasulat sa Bible, no? So, tourists, never pa ako nakakitang ganong kadaming turista sa buhay ko, dun lang sa Israel. Grabe, bus-bus. To the thousands ang turista doon. I mean, we've been to Boracay. Marami din turista doon. Pero walang sinabi yung parang 1/3 lang or 1/4 lang. Okay, sa dami po ng turista doon. Ibig sabihin, every day, they see where Jesus was born. Isa lang naman dinadaanan namin. So every day they know, dito napako si Kristo. Every day yan, dinideclare sa Israel yan. Even today, maski may gera, ang tourist ay pwede pang pumasok doon. So that's every day. And yet, their hearts are hardened. No? So even to their faces, alam nila, isang malaking pasok ng pera sa kanila ang turista, no? But still, they reject Jesus. So, ine-explain po ni Paul na yung transgression nila, yung hindi nila pagpapaniwala kay Jesus has led us to our salvation. May connection po yun. Okay? I'll read this part, okay? Paul explains that their transgression has led to the salvation coming to the Gentiles, which in turn is meant to provoke Israel to jealousy and ultimately lead them to their salvation. Ano ibig sabihin nun? Ganito yun. Mahal na mahal ng Diyos ang Israel. Ayaw nila. Lahat binuhos niya pag-ibig. Ayaw nila. Okay, itong ginawa ng Diyos, sa Gentiles muna siya. Ayaw niyo ng pag-ibig ko, mahal ko pa rin kayo, pero mamahalin ko muna ang mga Gentiles. Are you getting this? May wisdom dito, makinig kayo. May iniibig kang tao. It could be huwag niyo namang, andyan yung asawa ko, pastora mo sabihin. Okay. Yung, mahal na mahal mo itong tao na to, pero hindi ka pinapansin, nire-reject ka pa rin. Ito wisdom. Ibuhos mo muna ang pag-ibig mo sa iba. It will provoke them to jealousy. Okay, this is good kind of jealousy. Makita nila, ba't hindi na parehas dati? Ba't hindi niya na ako mahal? Ba't mahal na mahal niya yun? Okay? So yan po ang ginagawa ng Diyos, no? And so it will lead them to look for you, hanapin ka, dahil nawala na yung dati mong pag-ibig sa Kanya. Are you getting this? Di ba meron kami isang anak na minamahal, ay ayaw ka naman pansinin, nire-reject ka. O sige, ayaw mo, mahal pa rin kita anak, pero dito ko muna ibubuhos lahat. It will provoke them to jealousy. That's the way of God. That's why I'm sharing it to you. Okay? So maybe you have that kind of situation. Nangyayari yan, di ba? Maybe you can use that. It's God's wisdom. Sabihin natin lahat, God's wisdom to unfold the redemptive plan. This is God's story of His love for all. History is His story. Andiyan ba? Ayan.
Okay? He unfolds His love for humanity using Israel as a reference point. Bibilisan ko na po dahil baka hindi ako matapos. Romans 11:5-7. Sabi po dito ni Paul, even so then, at this present time, there is a remnant according to the election of grace. Sabihin natin lahat, election of grace. And if by grace, then it is no longer of works. Hindi counted ang mga gawa nyo. Amen? Tandaan natin yon. Otherwise, grace is no longer grace. But if it's works, kung works ang basihan, it is no longer grace. Alright? Hindi kasama dyan ang kabutihan ng Diyos. Base yan sa gawa mo. Otherwise, work is no longer work. What then? Sabi niya, Israel has not obtained what it seeks, but the elect have obtained it. Sino po yung elect? Tayo po. Tayong nanampalataya kay Jesus. And the rest were blinded. Okay? So, meron pa rin pong mga bulag. So, thank God, again, that the election is based on grace, not on works. Masaya po ba tayo? Yes, thank you, Lord. Okay? So, and by the way, kung by works, kailangan to perfection. You break one law, you break all. Okay? Kaya salamat sa biyaya nakabase lahat. Okay? So, ako, abot pa ba ako? Okay, Brother Jabs, yung picture natin. Okay, so, you know what grafting is sa science? Okay. Ayan, grafting. So, may original plant, and then i-graft in isa pang plant na hindi talaga doon. Okay? It's not the original. And that is what we are, Gentiles. Tayo po yung, we were grafted in to the original. Okay? Ang original po ay ang Hudyo. Yun ang una niyang pinili, pero isinama tayo. Ba't ganun, Pastora? Sila ang original, tayo hindi. Pasalamat ka na lang, sinama tayo eh. Diba? Pag sinama ka na doon, kasama ka na. Diba? Inuna lang sila. Kasi minsan may ganun na kaisipan, bakit sila? Ba't hindi tayong inuna? Ba't marunong ka pa? Ba't marunong ka pa sa Diyos, di ba? Kaya nga kailangan may reference point muna. Hindi yung to unahan. Sinama ka rin naman eh. Di ba? I'm speaking to myself kasi ganun dati isip ko, bakit sila? Ba't hindi tayo? May ganun na isip, di ba? Isip tao talaga yun eh. Okay, so I'll read it to you. Okay, let's go to the next picture first. Ayan. So, yung darker brown is the original. That's the original olive tree. Kasi pag nabasa nyo Romans 11, baka magtaka kayo, ano ba yung bakit may olive tree dito? Okay, yung original yung dark brown. Okay? Tapos yung grafted in, ito po yung mga Gentiles. Galing sa ibang puno yun. Pinasok lang tayo dyan. Okay? Dati tayong pagano, ang roots natin pagan, pero isinama na tayo sa Hebraic roots, which means, dun, kung ano yung pangako ng Diyos, sa kanila, pangako na rin sa atin. Yung katas ng puno, yung nourishment sa atin na rin. Okay? So, we are now part of that olive tree. So, yan po ang ibig sabihin ng Romans 11. Okay? So, kaya pa? Okay, let me read. It's too long, but I have to read this. Okay. Romans 11:17-24. And if some of the branches were broken off, and you, being a wild olive tree, were grafted in among them, and with them became a partaker of the root. Bahagi na tayo ng root and fatness of the olive tree. Do not boast against the branches. Again, ito ay warning sa atin, huwag kayong magyayabang sa Israel. Okay? But if you do boast, remember that you do not support the root, but the root supports you. You will say then, branches were broken off that I may be grafted in. Kasi po, ayun, nawala. Sorry. Yung original, tinanggal sila eh. Diba? Pumaling muna sa atin ng Diyos eh. Tinanggal sila. Sabi, do not be haughty, but fear. For if God did not spare the natural branches, He may not spare you either. Therefore, consider the goodness and severity of God on those who fell, severity, but toward you, goodness, if you will continue in His goodness. Now, this might be frightening to some, pero huwag kayo matakot. May verse tayong babasahin maya-maya. And they also, if they do not continue in in unbelief, will be grafted in. Pwede naman sila ibalik eh.
For God is able to graft them in again. Pwede ibalik ang Israel. For if you were cut out of the olive tree which is wild by nature and were grafted contrary to the nature into a cultivated olive tree, how much more will these, itong mga original na Israel, who are natural branches, be grafted into their own olive tree? For this is my, what? Covenant. Sabihin natin lahat, tapat ang Diyos. May covenant siya, may pangako siya. Alright? Pangako ko, ibabalik ko rin sila. Kaya huwag kayong magbo-boast against Israel. Tamo yung mga yan, di naniniwala kay Jesus. Wala sila. Tanggal na sila. Hindi po. May plano ang Diyos sa kanila. Ibabalik din sila. Ang sabi dito, when I take away their sins. So that will happen in the Great Tribulation, which we don't have time, okay? Rather, asan si Liam? We're going to end now, okay? Rather, again, thank God we are grafted in. Thank God, kung ano yung meron sila, meron din tayo. Much more because we have a new covenant of grace. Amen? Biyaya, biyaya ang para sa iyo. Romans 11:25-29, ito po yung paalala ko sa inyo. Baka natakot kayo dun sa, baka tanggalin ka rin ng Diyos. Baka putulin ka kung hindi ka manampalataya. Okay? Sabi dito ni Paul, for I do not desire, brethren, that you should be ignorant of this. Mga kapatid, dapat hindi kayo ignorante dito. Dapat alam nyo to. Lest you should be wise in your own opinion, that blindness in part has happened to Israel, look at this, until the fullness of the Gentile has come in. Meron ng kulang pa sa numero ng pagpasok ng mga Gentiles. Baka ikaw yon, hindi mo pa alam, ako na yung huling hentil. Magra-rapture na tayo. Amen. Once the full number of the Gentiles has come in, yung pagkabulag ng Israel, mawawala na yan. Kasama yan sa magandang plano ng Diyos. Okay? And so all, sabihin natin lahat, all Israel will be saved. As it is written, the deliverer will come out of Zion, and he will turn away ungodliness from Jacob. Jacob, all name of Israel. For why? This is my covenant with them when I take away their sins. And then concerning the gospel, punta sa atin, concerning the gospel, they are enemies for your sake. But concerning the election, they are beloved for the sake of the fathers. Look at this. At ito'y para sa atin at para sa kanila. For the gifts and calling of God are irrevocable. What does that irrevocable mean? Ir, not re, again, vocable means call. Ibig sabihin, He will not call again. He will not recall. Hindi niya babawiin ang regalo niya na habang buhay sa iyo. Hindi niya babawiin ang pagkatawag mo, ang iyong pagkapili. Hindi niya babawiin. Ano man ang gawin mo, tapat ang ating Diyos. Maging matigas ka man, pero mananampalataya ka na. Maging matigas ang ulo mo, tapat pa rin ang Diyos. Tapat pa rin ang Diyos. Ha? Madapa ka, sumadsad ka, pero dahil mananampalataya ka na ni Kristo, dadamputin ka niya ulit, ibabalik ka niya ulit, lilinisin ka niya ulit ng kanyang salita. Bakit? Tapat ang ating Diyos! Amen! Sadyang tapat ang ating Diyos at wala na mga pagbago nun. Napakatapat talaga ng Diyos. And so again, as we hear the Word of God today, be so secure in His great love for you. Truly nothing can separate you from the great love of God, which is in Christ Jesus. Amen po ba? Did we receive something today? Come on, bless our Father God, bless the Lord Jesus and the Holy Spirit. Amen? Praise be to God. Napakatapat po ng ating Diyos. Worship team, come on. As we give today, know that He is faithful. Even His promises are faithful. Pag sinabi niyang imumultiply niya ang kanyang
ang mga seed na tinanim mo, imumultiply niya. Tapat ba ang ating Diyos? Then magtiwala tayo sa Kanya, maging sa ating pagbibigay. Salita niya yon. He will multiply the seeds you have sown. Hindi naman yan bukas makukuha mo na. Maghintay naman kayo. Harvest time is harvest time. There is a time included in this. But if you trust sa ating tapat na Diyos, you will enjoy the benefit of it. So even today as we give, Father, we thank you that we can give with grateful hearts dahil tapat ka, aming Diyos. Dahil mabuti ka sa amin, hindi ka nagbabago, ang pag-ibig mo hindi nagmamaliw, Panginoon. Kaya alam namin, ayaw mo kami maghirap, gusto mo kami guminhawa sa aming pagtatanim. We know we will harvest. You will multiply our seeds. And everybody says, Amen and Amen.